Matapos maitago ang katawan ni Belfor Arcane, tumagal ng 8 oras bago naibalik ang lahat ng mga estudyante sa kanilang mga dormitoryo. Ang mga selyadong alaala ay babalik sa tamang oras. Ngunit, pagkatapos ng lahat, ang eskwelahan ay pansamantala munang huminto upang ang lahat ay makabalik sa dati. Si Shirenei naman ay dinala sa infirmary at sina Nade at Hiroki naman ay nanatili lamang sa tabi nito at kasama ng mga ito si Amy. Sobra-sobrang lungkot ang nararamdaman ni Amy dahil noong unang araw na lumapit sa kanya si Shirenei upang siya ay makausap, hindi man lamang niya agad ito nakilala. At higit sa lahat, hindi man lamang daw nagawa ni Amy na humingi ng tawad kay Shirenei sa kanyang mga nagawa dito. Amy, magpahinga ka muna, baka magkasakit ka sa ginagawa mo. Kami na lamang muna ang maghihintay dito, nag-aalalang sabi ni Nade kay Amy. Hindi naman nakakamatay ang salamangka sa taong gumagamit nito. Kaya bakit ganito ang nangyari kay Shirenei matapos niyang gawin ang mass teleport? Nasisiguro ko na mayroong kakaibang nangyari kay Shirenei, umiiyak na sabi ni Amy. Tama ka, babalik si Shirenei, babalik siya, kung hindi man mangyari iyon, ibig sabihin lamang noon, ang salamangka ay maaaring makapatay ng tao, sabi muli ni Nade. Hindi ba't namatay si Belfor Arcane matapos nitong gumamit ng salamangka? Ibig sabihin lamang noon, maaaring mamatay ang isang tao nang dahil sa kanyang ginawang salamangka, seryosong sabi naman ni Hiroki. Namatay si Belfor Arcane dahil sa enerhiya sa kanyang utak. Pero, kaya naman nagkaganito si Shirenei ay dahil sa tuluyan na niyang nabuksan ang kanyang immortal function. Magkaiba ang naging sitwasyon nilang dalawa, sabi muli ni Amy. Hindi mahalaga kung ito ay ang paggamit ng enerhiya sa utak o ang immortal function. Alam natin ang dahilan kung bakit walang nagbabago, dahil ang totoo, si Shirenei ay patay na, sabi muli ni Hiroki. Hiroki, tumahimik ka, hindi totoo iyang mga sinasabi mo. Hindi pa patay si Shirenei, buhay pa siya, sabi naman ni Nade. Sigurado ka ba sa mga sinasabi mo? Kung ganoon, itinatak mo na sa utak mo na patay na si Shirenei, sabi muli ni Amy kay Hiroki. Hindi, dahil talagang patay na si Shirenei, sagot ni Hiroki. Nagkaganito si Shirenei dahil iniligtas niya tayong lahat, sabi muli ni Amy. Dahil sa sobrang galit ni Amy ay akmang susuntukin sana nito si Hiroki. Bakit hindi mo itinuloy? Tanong ni Hiroki. Alam kong alam mo na hindi ko kayang ituloy, sabi ni Amy. Bakit nga ba? Tanong muli ni Hiroki. Hindi mo talaga alam kung bakit pinigilan ko ang aking sarili. Dahil ang isang taong katulad mo ay walang karapatan na magkaroon ng kaibigan, sagot ni Amy. Gamitin mo ang utak mo, tumigil na sa pagtibok ang kanyang puso at hindi na din siya humihinga. Humanap ka ng paraan para maibalik ang taong namatay na. Nakakaawa ka dahil puro walang kwenta ang iyong mga sinasabi, sigaw ni Hiroki. Hindi na magagawang maibalik ng salamangka ang taong namatay na. Sabi muli ni Nade at si Hiroki naman ay lumabas na ng silid. Bakit hindi mo siya sinuntok ng tuluyan? Tanong ni Nade kay Amy. Paano ko gagawin iyon? Kaibigan siya ni Shirenei, sagot ni Amy. Hay nako, nakakaawa naman silang lahat, sabi ni Nade habang naglalakad sa pasilyo. Tama ka, nakakaawa nga sila, isang tao ang biglang nagsalita. Hoy kayo, ang lakas naman ng loob ninyong pumasok dito sa loob ng Magic Academy, sabi ni Hiroki kina Keynes at Arin. Nagpunta kami dito upang makiramay, hindi namatay si Shirenei dahil sa pakikipaglaban sa akin. Namatay siya dahil sa iniligtas niya kayong lahat. Pero, ayaw ko na, katulad nga ng sinabi mo, nakakaawa silang lahat. Gumagawa lamang sila ng isang gulo dahil pinagtatalunan lamang nila kung ang isang patay na tao ay talagang buhay o patay na. Sumasang-ayon ka ba? Sabi ni Keynes kay Hiroki. Kayo, ipagdasal ninyong buhay pa si Shirenei, sabi naman ni Hiroki. Anong sinabi mo? Tanong ni Keynes,
dahil ang isang taong makapipigil sa akin sa mundong ito ay si Shirane lamang, sabi muli ni Hiroki. Nang mga sandaling iyon, biglang nabuksan ang spirit zone ni Hiroki at nakapaloob dito si Keynes at kasabay din nito ay ang pagbubukas ng Savant Syndrome ni Hiroki. Keynes, ikaw ay markado na ngayon, sabi ng halimaw na nakasanib sa loob ni Keynes. Alam ko, sagot ni Keynes, ito ay lubhang mapanganib. Ang bilis ng kanyang pagkalkula ay sobrang bumibilis. Kapag siya ay nagpatuloy sa paggamit ng kanyang salamangka, ang buong lugar na ito ay maaaring masira, sabi muli ng halimaw. Javi, gaano ba kabilis ang kanyang pagkalkula para masabi mo na kaya niyang masira ang lugar na ito, sabi muli ni Keynes. Para mas madaling maintindihan, ang bilis na ito ay sapat para masuri niya ang bawat bagay na nangyayari sa loob ng lungsod sa loob ng 3 segundo, sagot ng halimaw. Posible ba niyang magawa iyon kahit na siya ay mayroong Savant Syndrome? Tanong muli ni Keynes. Hindi ko alam, ngunit, isa lamang ang nasisiguro ko. Ang kanyang mga brain cells ay hindi na magtatagal, sagot ng halimaw. Kapag si Shirane ay namatay, papatayin ko din kayong lahat, seryosong sabi muli ni Hiroki kay Keynes. Keynes, umalis na tayo, siguradong sasabog ang lugar na ito kapag gumalaw ka sa loob ng kanyang spirit zone, sabi muli ng halimaw kay Keynes. Hindi ba't naniniwala ka din na patay na nga si Shirane? Tama ba ako? Tanong ni Arin kay Hiroki. Hoy ikaw. Mag-iingat ka at piliin mo ng maayos ang iyong susunod na mga salitang babanggitin, sagot ni Hiroki. Arin, tumigil ka. Pagtutol ni Keynes kay Arin sa balak nitong gawin. Hindi ko nakikita ang kondisyon ng mga bagay, pero sa halip, nakikita ko ang nasa loob ng isang tao, sabi muli ni Arin. Kung ganoon, ano naman ang iyong ibig sabihin? Tanong ni Hiroki kay Arin. Kung talagang naniniwala ka na patay na nga si Shirane, walang dahilan para umiyak ka ng ganyan, sagot ni Arin. Lumalalim na ang gabi. Ang buong Magic Academy ay sumailalim sa kaguluhan pagkatapos ng ilang araw. Kung pipigilan namin ang libing, magiging huli na ang lahat. Kung hindi mo ako mapipigilan, hindi ko magagawang makaabante. Kaya naman, ililigtas kita Shirane, sabi ni Hiroki at may hawak itong isang maliit na patalim. Sa Alphys Magic Academy, ang mga estudyante ay tumitira sa kani-kanilang dormitoryo at ang bawat isa ay mayroong patakarang kailangang sundin. At dahil pinangangalagaan nila dito ang mga anak ng mga may pinakamataas na antas ng maharlika sa buong kaharian, ang usaping pangseguridad ng buong eskwelahan ay napaka-importante. Ayon sa pinakamataas na hukom, ang Magic Academy ay napasok ng 4 na hindi kilalang mga tao. Gayunpaman, ang mga taong ito naman ay natalo at nailigtas ang lahat ng mga guro at estudyante. Ngunit, ang isa sa mga pinakamahusay na estudyante na si Arian Shirane ay namatay. Ayon pa sa hukom, kapag ang balitang ito ay lumabas sa buong mundo, hindi maiiwasan ng Academy ang mga responsibilidad ukol sa malalaking usaping ito. Kailangan muna nating ipagpaliban ang libing ng estudyanteng si Shirane at kailangan din natin itong ipaalam sa kanyang mga magulang, sabi ng isang guro. Sa palagay mo ba ay hindi namin alam ang gagawin, pero ngayon, ang mga kaibigan ni Shirane ay humihiling na kung maaari ay ipagpaliban muna natin ang libing nito. Ang kanyang katawan ngayon ay nasa infirmary sa halip na nasa morgue at hindi ko alam kung ano ang kanilang dahilan at doon nila dinala ang katawan ni Shirane, sabi naman ng isa pang guro. Nasasabi mo lang iyan ngayon, pero, hindi ba't sinusubukan mo lamang na magkaroon pa ng oras dahil natatakot ka na masira ang reputasyon ng eskwelahan, sabi naman ng isang babaeng guro. Paano ninyo nasasabi iyan? Sinabi ko lamang iyon upang magkaroon pa tayo ng oras para mag-isip, sabi muli ng naunang guro. Pagtagal ng oras na ating gugugulin, pagdami naman ng makukuha nating masasamang opinyon mula sa mga tao. Hindi ang reputasyon ng eskwelahan ang pinag-uusapan natin dito. Kapag hindi natin agad na solusyonan ito, maaaring magsara ang Magic Academy.
Kinakailangan na nating kumilos kaagad dahil hindi natin alam kung nasaan ang mga estudyante ng Belfor Arcane na iyon, sabi naman ng isa pang guro. Headmaster, pakiusap, maaari bang magdesisyon ka na ngayon? Ngayon na ang araw kung saan ang buong Student Council ay magpupulong. Ang mga miyembro ng Student Council ay hindi basta-basta. Kung ang mga anak ng pinakamahusay na pamilya ng Maharlika ay inakusahan ang eskwelahan at ang mga ito ay nagdemanda, wala na tayong iba pang magagawa, sabi ng babaeng guro sa headmaster. Maghihintay tayo, sagot ng headmaster, pero, headmaster, hindi natin maaaring gawin iyon, pagtutol ng guro sa naging desisyon ng headmaster. Kagaya nga ng sinabi ng ilang mga guro, pagtagal ng paghihintay, paglaki din ng pinsala ang makukuha ng eskwelahan. Gayunpaman, mayroong pinakaimportante kaysa sa kaligtasan ng buong eskwelahan. Ito ay kung patay na nga bang talaga si Shirine. Ayon sa headmaster, nag-iisip daw ba kaya siya ng maiikatwiran o talagang iniisip lang niya na espesyal para sa kanya si Shirine. Kahit na ilang beses daw niya itong itanong sa kanyang sarili, hindi pa din nawawala sa kanya ang mga hindi pangkaraniwang pakiramdam dahil ang Immortal Function ay isang lugar na hindi pa nila lubusang kilala. Si Shirine ay gumawa ng isang matinding desisyon para pakawalan ang Immortal Function sa panahon ng labanan. Ang pangyayaring iyon ay ang tinatawag na Nirvana. Ang Nirvana ay nasa isang ganap na magkakaibang antas at ibang konsepto mula sa estado ng buhay. Dahil sa naabot na ni Shirine ang Nirvana, hindi ito nangangahulugan na patay na nga si Shirine, paliwanag ni Teacher Ethela. Naiintindihan ko ang mga sinabi ng headmaster, may posibilidad talaga na buhay pa si Shirine dahil siya ngayon ay matatawag ng unlocker dahil nagagawa na niyang magamit ang Immortal Function at ito naman ay aking naiintindihan. Pero, wala tayong kasiguraduhan kung siya nga ba ay magigising pa. Habang naghihintay tayo kay Shirine na hindi pa nga nagigising, maaari tayong humantong sa posibleng masamang sitwasyon, sabi muli ng babaeng guro. Anong sitwasyon naman ang sinasabi mo? Tanong ng headmaster. Ito ay ang tuluyang pagsasara ng eskwelahan, sagot ng guro. Nagkakamali ka, ang pinakamasamang posibleng mangyari ay ang tuluyang pagkalipol ng lahat ng mga guro at mga estudyante. Kung hindi dahil kay Shirine, walang sino man ang naligtas at syempre, isa ka na sa mga iyon. Hindi ba't mayroon pa tayong kahit kaunting pag-asa kahit pa ito ay 1% lamang? Si Shirine ay isang batang ibinigay ang buhay para sa ating lahat. Bilang mga guro ng Magic Academy, bakit hindi natin subukan? Gawin natin ang lahat ng ating makakaya. Kung tatanggapin ko ang lahat ng responsibilidad at ang parusa, kahit paano, ang Magic Academy ay hindi magsasara. Sa makatuwid, dapat tayong magsakripisyo kahit papaano para sa kanya, paliwanag ng headmaster. Natapos na ang pagpupulong, ang lahat ay lumabas na at mayroong ibang mga guro na hindi nagustuhan ang ginawang desisyon ng headmaster. Nang mga sandaling iyon, si Shirine ay nasa infirmary at wala pa ding malay at nakabantay pa din sa kanya sina Amy at Nade. Shirine, hindi mahalaga kung abutin pa ng ilang taon o kahit pa man ilang dekada ang iyong pagbabalik. Nandito lang ako at maghihintay para sa iyo. Pero sana man lang, sabihin mo sa amin kung kailan ka magbabalik. Pakiusap Shirine, gumising ka na. Umiiyak pa din si Amy habang nakaupo ito sa tabi ni Shirine. Unti-unting bumukas ang mga mata ni Shirine, ngunit nang tuluyan na niyang naidilat ang kanyang mga mata, nagulat siya nang makita niya ang paligid. Siya ay nasa isang lugar na kulay puti ang buong paligid. Bigla niyang naalala ang mga nangyari, ayon sa kanya, bago siya tuluyang nawalan ng malay. Ginamit niya ang Immortal Function hanggang sa sukdulan para lamang mailigtas ang lahat. Nasa kabilang buhay na daw ba kaya siya, sa kanyang palagay, ang kanyang mga memorya bago siya nawala ng malay ay nasa kanya pa din. Pero, bakit daw wala siyang ibang nakikita kundi puro kulay puti kahit saan man siya magpunta?
At ang kanyang 5 pandama ay namamanhid, nagpatuloy sa paglalakad si Shirene, ngunit, ganun pa din ang kanyang nakikita. Walang distansya, maaari lamang kalkulahin ang distansya kung mayroong isang bagay na susukatin. Kung walang bagay na masusukat, at ang konsepto ng distansya ay nawawala, ang puwang ay hindi nakukuha. Ibig sabihin, kahit saan pa man ako magpunta, at kahit gaano kalayo ang aking lakarin, para pa din akong hindi gumagalaw, sabi ni Shirene. Kahanga-hanga dahil naisip mo ang kahulugan ng espasyo. Alam kong may karapatan kang pumunta dito, isang boses ang biglang narinig ni Shirone. Sino ka? Patay na ba ako? Anong lugar ito at bakit ako nandito? Tanong ni Shirone sa boses na kanyang narinig. Sa ilang sandali pa, may isang napakalaking liwanag ang lumitaw sa harapan ni Shirone at halos masilaw siya sa liwanag na ito. Hinihintay kita dito Shirone, sabi ng isang babae na lumitaw kasabay ng liwanag. Sino ka? Tanong muli ni Shirone. Ako ay ang Diyos, sagot ng babae kay Shirone.